ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isa na namang kapapasok na balita. Heto ang aktwal na kuha ng pagla-launch ng isa sa pinakamalaking missile-capable warship ng Pilipinas, kung saan masasabi na narating ng hukbong dagat ng Pilipinas ang isa na namang mahalagang tagumpay sa patuloy nitong programa sa modernisasyon noong Marso 27 sa pamamagitan ng formal na paglulunsad ng BRP Diego Silang FFG-0 Siam sa HD Hyundai's Naval Shipyard sa Ulsan, South Korea. Sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. para sa delegasyon mula sa Pilipinas, kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Philippine Navy at Department of National Defense sa ginanap na seremonya ng paglulunsad. Ang kaganapang ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang maprotektahan ang pambansang soberanya at seguridad sa karagatan. Matapos ang opisyal na paglulunsad, sasailalim pa ang BRP Diego Silang sa karagdagang paglalagay ng mga sistema at kagamitan nito. Pagkatapos nito, daraan ito sa masusing pagsubok sa karagatan at iba pang kinakailangang pagsusuri upang matiyak ang kahandaan nito bago ito opisyal na ipagkaloob sa Philippine Navy. Inaasahang matatanggap ito ng Pilipinas sa ikatlong bahagi ng taon. Samantala, ang sister ship nito na BRP Miguel Malvar, FFG-06, ay nagsimula ng bumiyahe patungong Pilipinas at nakatakdang dumating sa unang linggo ng Abril. Bago opisyal na isama sa serbisyo, sasailalim pa ang barko sa pre-acceptance test na isasagawa ng Philippine Navy upang tiyakin ang kalidad at kahandaan nito para sa operasyon. Habang nalalapit na ang kumpletong paghahatid ng dalawang Malvar-class frigates, magtutuon naman ngayon ng pansin ang HD Hyundai sa pagtatayo ng 6 na HDP-2200 class offshore patrol vessels, OPVs. Ang mga OPV na ito ay bahagi rin ng modernisasyon ng Philippine Navy at nakatakdang maihatid sa pagitan ng taong 2027 at 2028. Ang paglulunsad ng mga bagong barko at ang patuloy na pagpapalakas ng hukbong dagat ay isang malinaw na patunay ng determinasyon ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nitong protektahan ang pambansang interes at siguruhin ang seguridad sa karagatan ng bansa. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Kamakailan lang nitong ika-23 ng Enero 2025 sa pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo ng Naval Information and Communication Technology Center ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, opisyal na inanunsyo ng Philippine Navy ang pagdating ng 30 piraso na bagong Kia KM405-2 communication vans. Ang mga sasakyang ito ay nakuha sa ilalim ng Naval Command, Control and Communications Equipment Lot 4A, Communication Vans with ILS Acquisition Project, isang pangunahing proyekto sa ilalim ng Horizon 2 Priority Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang mga naturang communication vans ay mula sa kumpanyang Kia Corporation ng South Korea at bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng Philippine Navy na palakasin ang kanilang kakayahan sa command, control
at Communication, C3, upang mapahusay ang koordinasyon sa kanilang mga operasyong pandagat. Batay sa mga inilabas na larawan ng bagong dating ng mga communication vans, napansin na ang mga ito ay wala pang nakakabit na communications equipment. Ito ay dahil ang mga kinakailangang kagamitan para sa komunikasyon at ang karagdagang armoring ng mga sasakyan ay sakop ng hiwalay na bahagi ng proyekto sa ilalim ng Lot 4B, Communication Vans Armoring and Integration of Communications Equipment. Sa ilalim ng proyektong ito, may inilaang mahigit 429 milyong piso upang masiguro ang tamang pagpapalakas, pagbibigay ng kaukulang proteksyon at pagsasama ng advanced communication systems sa mga bagong sasakyan. Dahil dito, lumalabas na ang mga kumpanyang Impenetra Defense at Scan Marine ang may malaking posibilidad na manalo sa kontrata para sa pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan at integrasyon ng mga ito sa bagong Kia KM452 communication vans. Ang proyektong ito ay isang napakahalagang hakbang sa patuloy na modernisasyon ng Philippine Navy, lalo na sa larangan ng makabagong komunikasyon at command systems. Ang pagkakaroon ng mga state-of-the-art communication vans ay magbibigay daan sa mas mabilis at epektibong koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang unit ng hukbong dagat, lalo na sa mga malalayong lugar at sa panahon ng operasyon. Bukod dito, ang pagsasama ng advanced armor protection ay magpapalakas sa depensa ng mga sasakyang ito, lalo na sa mga high-risk environments. Ito ay isang indikasyon na ang Philippine Navy ay patuloy na nagsusumikap na mapahusay ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na isang mahalagang bahagi ng kanilang pangmatagalang plano sa modernisasyon. Habang patuloy na umuunlad ang mga proyektong ito, inaasahang sa mga susunod na buwan ay magkakaroon na ng opisyal na anunsyo tungkol sa kontratang iginawad para sa supply at integration ng communications equipment, at kalaunan ay ang opisyal na deployment ng mga communication vans sa iba't ibang unit ng Philippine Navy